May isang masakit na katotohanan na maraming lalaki ang ayaw tanggapin. Hindi dahil mabait ka, hindi dahil loyal ka, hindi dahil handa kang ibigay ang lahat. Ibig sabihin gusto ka na niya. Minsan, habang iniisip mong may pag-asa, ikaw lang pala ang gumagawa ng kwento sa isip mo. At ang mas masakit, may mga senyales na matagal na niyang ipinapakita. Pero dahil gusto mo siya, pinipili mong huwag pansinin. Sabi ni Arthur Schopenhauer, we often mistake desire for reality, at iyan ang dahilan kung bakit maraming lalaki hindi nasasaktan dahil iniwan sila. Nasasaktan sila dahil umasa sila sa taong hindi naman talaga sila pinili. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 40 senyales na hindi ka gusto ng isang babae gamit ang dark psychology, female behavior, at brutal na katotohanan ng human nature. At kung lalaki kang may pangarap, kailangan mong marinig ito dahil minsan ang katotohanan masakit, pero iyon ang magpapagising sa'yo. Bago tayo magsimula, kung hindi ka nakasubscribe sa channel na ito, malamang hindi na tayo muling magkikita. Pero kung subscriber na kita, congratulations. Araw-araw kang natututo ng tunay na psychology. Una, ikaw lagi ang nauuna, pero hindi ka niya hinahanap. May mga katotohanang hindi masakit dahil komplikado. Masakit sila dahil sobrang simple, at isa sa pinakamasakit na katotohanan na kailangang tanggapin ng maraming lalaki ay ito: kapag ikaw lang ang laging nauuna, baka hindi ka talaga niya gusto. Sa simula, hindi mo naman agad napapansin dahil kapag gusto mo ang isang tao, natural lang na mag-effort, natural lang na ma-excite, natural lang na ikaw ang unang mag-message, ikaw ang unang mag-good morning, ikaw ang unang magtanong, kumain ka na? Ikaw ang unang mag-send ng meme. Ikaw ang unang mag-share ng story. Ikaw ang unang maghanap ng topic para lang hindi matapos ang usapan. At sa bawat maliit na reply niya, unti-unti kang umaasa. Kapag nag-react siya, napapangiti ka. Kapag nag-heart siya, buong araw mong dala. Kapag natawa siya sa joke mo, pakiramdam mo, may progress, may connection, may pag-asa. At dito maraming lalaki nahuhulog. Hindi sa babae, kundi sa possibility, sa fantasy, sa kwentong sila mismo ang gumagawa sa isip nila. Dahil habang tumatagal, hindi mo namamalayan, hindi na siya parte lang ng araw mo. Nagiging sentro na siya. Pagkagising mo, phone agad. Bago matulog, last chat nyo ang binabasa mo. Kapag hindi siya nag-reply, hindi ka mapakali. Kapag online siya, umaasa kang mapansin ka. At kapag sumagot siya, parang may reward. At sa psychology, ito ang simula ng emotional dependency. Hindi dahil mahal mo na siya, kundi dahil nasanay ang isip mo na may validation na galing sa kanya. Pero isang araw, kapag tumigil ka, kapag hindi ka nag-message, kapag hindi ikaw ang unang nagparamdam, doon mo makikita ang katotohanan. Tahimik. Walang kumusta, parang may sampal na tahimik. Dahil doon mo marirealize, hindi pala kayo parehong nagbuo ng connection. Ikaw lang, ikaw ang nagbuhat, ikaw ang nag-initiate, ikaw ang nag-maintain, ikaw ang nagbigay ng energy. At siya, tumanggap lang. At ang masakit, hindi dahil masama siya, kundi dahil hindi niya hiniling ang effort mo. Ikaw ang kusang nagbigay sa taong hindi naman humihingi. Sabi ni Arthur Schopenhauer, we rarely think about what we have, but always about what we lack. At maraming lalaki, hindi nila nakikita ang halaga nila dahil sobrang focused silang makuha ang atensyon ng taong hindi naman sila hinahanap. Kaya gumagawa sila ng excuses. Busy lang siguro, mahiyain lang siguro, hindi lang siya expressive, baka may problema lang. At minsan, totoo yon. Pero kapag weeks, months, paulit-ulit, same pattern, hindi na yon pagiging busy, pattern na yon. At sa psychology, patterns don't lie. Dahil ang taong tunay na interesado, hindi perfect, hindi laging available, hindi laging online, pero hahanapan ka ng paraan. Minsan simpleng, kumusta ka? Ingat ka? Naalala kita? Hindi dahil obligado siya, kundi dahil gusto niya. Sabi ni Friedrich Nietzsche, that which is done out of love always takes place beyond good and evil. Kapag may tunay na interest, hindi mo kailangang pilitin, hindi mo kailangang hulaan, hindi mo kailangang magmakaawa para lang mapansin. At heto ang pinakamahirap tanggapin. Minsan, hindi ka niya namimiss. Sanay lang siya na nandyan ka. Sanay siya sa good morning mo. Sanay siya sa presence mo. Sanay siya sa attention mo.
Sanay siya sa validation mo. Pero hindi ibig sabihin, kapag nasanay ang isang tao sa'yo, pinapahalagahan ka na niya. Dahil may mga taong, kapag nawala ka, hindi ka hahanapin, papalitan ka lang. At iyan ang katotohanang gumigising sa lalaking handa ng magbago. Kaya sa susunod, kapag pakiramdam mo, ikaw na naman ang unang gagalaw. Huwag mo agad tanungin, paano ko makukuha ang atensyon niya? Mas magandang tanungin, bakit ako patuloy na nagbibigay sa taong hindi man lang nagtatanong kung okay pa ako? Dahil ang lalaking may self-respect, hindi takot tumigil, hindi takot manahimik, hindi takot mawala sa buhay ng taong hindi naman siya hinahanap dahil alam niya ang taong tunay na may halaga. Hindi kailangang habulin. Kapag nawala siya, hahanapin siya. Pangalawa, sweet siya. Pero pareho lang ang treatment niya sa lahat. Isa sa pinakamapanganib na bagay na pwedeng maranasan ng isang lalaki ay hindi rejection, hindi pagiging iniwan, hindi pagiging niloko, kundi ang umasa sa bagay na hindi naman talaga para sa kanya. At madalas, doon nagsisimula ang pagkawasak ng maraming lalaki sa maling interpretasyon, sa simpleng kindness na napagkakamalang affection, sa simpleng attention, sa simpleng pagiging warm na napagkakamalang special connection. Sa simula, pakiramdam mo, iba ka, iba ang energy niya kapag kausap ka. Mabilis siyang mag-reply, madalas siyang tumawa sa jokes mo, may lambing sa boses, may softness sa chat, may concern. Minsan may, kumain ka na? Minsan may, ingat ka ha? Minsan may, huwag kang magpuyat. At bilang lalaki, natural lang na may mangyari sa isip mo. Natural lang na sabihin mo sa sarili mo, mukhang may gusto rin siya, mukhang may chance. Mukhang hindi lang ako kaibigan. At habang tumatagal, unti-unti kang mas lumalalim, mas invested, mas excited, mas umaasa, mas nag-i-imagine. At bago mo pa mapansin, gumagawa ka na ng future kasama ang taong hindi naman alam na nandyan ka na. Pero isang araw, may makikita ka. Isang bagay na tahimik na dudurog sa ego mo. Makikita mo siya na ganun din pala sa iba. Pareho ng ngiti, pareho ng lambing, pareho ng concern, pareho ng energy, pareho ng effort, pareho ng ingat, pareho ng kumain ka na, pareho ng tawa, pareho ng eye contact, pareho ng sweetness. At doon, biglang tatahimik ang isip mo dahil doon mo maiintindihan na ang bagay na akala mong special, normal lang pala sa kanya. Hindi ikaw ang pinipili. Ganito lang talaga siya sa lahat. At dito maraming lalaki nasasaktan. Hindi dahil niloko sila, kundi dahil niloko sila ng sarili nilang expectations. Sa psychology, ito ang perceived exclusivity illusion. Kapag gusto mo ang isang tao, nagiging biased ang isip mo. Binibigyan mo ng mas malalim na meaning ang mga simpleng gestures, simpleng smile. Nagiging signal, simpleng concern. Nagiging hope, simpleng attention. Nagiging fantasy. Sabi ni Carl Jung, people see what they wish to see. At yan ang brutal na katotohanan. Kapag emotionally invested ka, hindi mo na nakikita ang reality. Ang nakikita mo ay ang gusto mong mangyari. Kaya kahit obvious na, pinipili mo pa ring umasa. Kahit pareho ang treatment niya sa iba, sasabihin mo, baka iba ang sa akin. Kahit nakita mong sweet siya sa lahat, sasabihin mo, baka ako ang pinaka-close. Kahit walang malinaw na signal, gagawa ka ng dahilan para manatili. Bakit? Dahil ayaw mong masira ang kwentong ginawa mo sa isip mo. At yan ang masakit. Hindi ka nasasaktan dahil sa kanya. Nasasaktan ka dahil sa version niya na ikaw mismo ang gumawa. At heto ang mas brutal. May mga tao na hindi naman nila intention manakit. Natural lang silang warm. Natural lang silang sweet. Natural lang silang caring. Natural lang silang social. At hindi nila kontrolado kung paano mo iyon iintindihin. Kaya minsan, hindi siya ang may kasalanan. Ang problema, naghanap ka ng signs sa lugar na wala namang signal. Kaya tandaan mo ito, hindi lahat ng kindness, attraction. Hindi lahat ng sweetness, invitation. Hindi lahat ng attention, special. Dahil ang taong tunay na gusto ka, hindi ka ilalagay sa confusion. Hindi ka pahuhulaan. Hindi ka papaasahin sa mixed signals. Ramdam mo, malinaw, consistent. At higit sa lahat, hindi mo kailangang ikumpara ang treatment niya sa iba dahil alam mong kapag ikaw ang pinili, hindi mo kailangang hulaan. Makikita mo, mararamdaman mo, at hindi mo kailangang magmakaawa para paniwalaan. Pangatlo, hindi siya curious sa buhay mo.
May isang bagay na hindi kayang pekein ng taong tunay na interesado sa'yo. At yon ay curiosity. Dahil kapag gusto mo ang isang tao, natural kang gustong makilala siya. Hindi dahil obligado ka, hindi dahil kailangan mo, kundi dahil may genuine interest. Gusto mong malaman ano ang nagpapatawa sa kanya, ano ang nagpapaluha sa kanya, ano ang mga pangarap niya, ano ang mga sugat na dala niya, ano ang mga laban na tahimik niyang kinakaharap, ano ang gusto niyang marating, ano ang kinatatakutan niyang mawala. Bakit? Dahil kapag may attraction, may attention. At kapag may tunay na attention, may curiosity. Pero heto ang masakit na katotohanan. May mga lalaki na hindi agad napapansin na sila lang pala ang curious. Sa simula, masaya ang usapan, magaan, komportable, tuloy-tuloy. At dahil gusto mo siya, ikaw ang unang nagtatanong. Ano favorite mong pagkain? Ano pangarap mo? Kumusta work mo? Ano mga goals mo sa buhay? Okay ka lang ba? Ano nangyari sa'yo kanina? At bawat sagot niya, pinapakinggan mo, inaalala mo, binibigyan mo ng halaga. Naalala mo ang birthday niya, paborito niyang kape, paborito niyang kulay, mga bagay na kinaiinisan niya, mga bagay na nagpapasaya sa kanya. At sa isip mo, ganito siguro kapag nagkaka-connection. Pero habang tumatagal, may isang tanong na tahimik na lalabas sa isip mo. Bakit parang wala siyang gustong malaman tungkol sa akin? At doon, unti-unti kang gigising. Dahil mapapansin mo, hindi niya alam ang pangarap mo. Hindi niya alam kung anong trabaho ang gusto mong buuin. Hindi niya alam ang mga struggle mo. Hindi niya alam ang mga gabing hindi ka makatulog. Hindi niya alam ang mga laban na tinatahak mo mag-isa. At ang mas masakit, hindi dahil nakalimutan niya, kundi dahil hindi niya kailanman tinanong. At iyan, ang klase ng katotohanan na tahimik pero kayang durugin ang ego ng isang lalaki. Dahil doon mo maiintindihan na habang iniisip mong lumalalim ang connection, baka ikaw lang pala ang lumalalim. Ikaw ang nakikinig, ikaw ang nagtatanong, ikaw ang nag-aalala, ikaw ang interested, at siya, present lang, sumasagot lang, nakikinabang lang sa attention. Sa psychology, ito ang emotional investment imbalance. Kapag isang tao laging willing magsalita tungkol sa sarili niya, pero walang curiosity sa'yo. Madalas, hindi connection ang meron, audience, at maraming lalaki. Hindi partner ang nagiging role nila. Nagiging listener, therapist, comfort zone, validation machine. At ang pinakamasakit, habang mas nakikilala mo siya, mas lalo kang hindi napapansin. Sabi ni Carl Jung, the meeting of two personalities is like the contact of two chemical substances. If there is any reaction, both are transformed. Pakinggan mong mabuti iyon. Both. Hindi isa, hindi ikaw lang. Kapag totoong may connection, pareho kayong curious, pareho kayong nagtatanong, pareho kayong nagbubukas, pareho kayong gustong maintindihan ang isa't isa. Dahil ang tunay na interest, hindi lang nakikinig kapag convenient, nagtatanong kahit walang dahilan, naalala kahit hindi mo ipaalala, kinakamusta kahit hindi mo hingin. At dito maraming lalaki nagkakamali. Akala nila, kapag sumasagot ang babae, interesado na. Hindi. Ang pagsagot, hindi ibig sabihin interesado. Minsan, magalang lang siya. Minsan, bored lang siya. Minsan, komportable lang siyang may nakikinig. At minsan, ikaw lang ang nagbibigay ng halaga sa bagay na ordinaryo lang sa kanya. Kaya sa susunod, kapag pakiramdam mo, may connection kayo, huwag mo agad tanungin, gusto kaya niya ako? Mas magandang tanungin, kilala niya ba talaga ako? O gusto niya lang ang pakiramdam na may taong laging interesado sa kanya? Dahil ang taong tunay kang gusto, hindi lang interesado sa kung ano ang kaya mong ibigay. Interesado siya sa kung sino ka kapag wala ka nang maibigay. At ang lalaking may self-respect, hindi nagsisiksik ng sarili, sa pusong hindi man lang curious kung paano siya nabubuhay. Pang-apat, hindi kanyang pinapasok sa mundo niya. Sa lahat ng senyales, ito ang pinakatahimik. Walang sigawan, walang rejection, walang ayoko sa'yo, walang direktang pananakit. At marahil, yan ang dahilan kung bakit ito rin ang pinakamapanganib. Dahil habang iniisip mong lumalalim ang connection, hindi mo namamalayan, nasa labas ka pa rin pala. Sa simula, wala ka namang napapansin. Masaya ang usapan, mahaba ang chats, may tawanan, may late night conversations, may good mornings.
may good nights, may mga simpleng lambing, may inside jokes, may mga moments na pakiramdam mo, hindi na ito ordinaryong usapan. At bilang lalaki, natural lang na umasa, natural lang na isipin, mukhang may patutunguhan ito. At habang tumatagal, mas marami kang ibinibigay, mas maraming oras, mas maraming effort, mas maraming energy, mas maraming attention. Minsan, pati peace of mind mo. At dahil doon, pakiramdam mo, unti-unti ka nang nagiging parte ng buhay niya. Pero isang araw, mapapansin mo ang isang bagay na tahimik pero kayang durugin ang puso ng isang lalaki. Mahaba na ang usapan niya, pero hindi mo pa rin kilala ang totoong mundo niya. Hindi mo kilala ang closest friends niya. Hindi mo alam kung sino ang lagi niyang kasama. Hindi mo alam ang family dynamics niya. Hindi mo alam ang mga lugar na mahalaga sa kanya. Hindi mo alam yung routine niya. Hindi mo alam ang mga totoong struggles niya. Hindi mo alam ang future plans niya. Hindi mo alam kung saan kalulugar sa buhay niya. At ang pinakamasakit, hindi dahil secretive siya, kundi dahil hindi kanya pinapasok. At dito maraming lalaki nagkakamali dahil iniisip nila, baka hindi pa timing. Baka private lang talaga siya. Baka hindi lang siya sanay mag-open up. At minsan, totoo yon. Pero kapag matagal na, weeks, months, minsan years, at stranger ka pa rin. Hindi na yon timing, pattern na yon. Sa psychology, ito ang controlled access behavior. Kapag gusto ng isang tao na manatili kang emotionally invested pero hindi emotionally involved, bibigyan ka niya ng sapat na access para manatili ka, pero hindi sapat para magkaroon ka ng totoong lugar. Bibigyan ka ng conversations pero hindi vulnerability. Bibigyan ka ng attention pero hindi intimacy. Bibigyan ka ng present mo pero hindi commitment. At ang masakit, dahil may connection, hindi mo napapansin na nasa waiting room ka lang pala. Hindi ka partner, hindi ka priority, hindi ka future. Comfort ka lang, convenience ka lang, backup attention ka lang. Sabi ni Niccolo Machiavelli sa The Prince, everyone sees what you appear to be, few know what you are. At minsan, iyan ang ginagawa ng ilang tao. Pinapakita nila ang version ng sarili nila na sapat para mahulog ka, pero hindi sapat para tunay mo silang makilala. At habang mas lumalalim ang feelings mo, mas lalo mong napapansin na kahit gaano ka ka-close, parang may pader, parang may limit, parang may bahagi ng buhay niya na hindi kailanman para sa'yo. At ang pinakamasakit, habang sinusubukan mong pumasok, baka ikaw lang pala ang gustong buksan ng pinto. Sabi ni Carl Jung, loneliness does not come from having no people around you, but from being unable to communicate the things that seem important to you. Pakinggan mong mabuti iyon. Minsan, hindi ka nasasaktan dahil wala siyang oras. Nasasaktan ka dahil kahit nandyan ka, hindi ka talaga kasama. Kahit araw-araw kayong magkausap, wala ka pa ring access. Kahit alam niya lahat tungkol sa'yo, wala ka pa ring lugar sa mundo niya. At iyan ang klase ng connection na unti-unting sumisira sa self-worth ng isang lalaki. Dahil habang mas sinusubukan mong patunayan ang halaga mo, mas lalo mong nakakalimutan na ang tamang tao. Hindi mo kailangang pilitin para papasukin ka. Dahil kapag gusto ka ng isang babae, hindi ka niya agad ibibigay ang buong mundo niya. Pero unti-unti, isasama ka niya sa mga kwento niya, sa mga plano niya, sa mga problema niya, sa mga taong mahalaga sa kanya, sa mga bagay na hindi niya basta ipinapakita sa iba. Dahil ang tunay na intimacy, hindi lang about talking, it's about access. Kaya sa susunod, kapag pakiramdam mo, close na close kayo, huwag mo agad tanungin, bakit hindi pa niya ako pinipili? Mas magandang tanungin, kasama ba talaga ako sa mundo niya? O pinapayagan lang niya akong sumilip dahil ang lalaking may self-respect, hindi nananatili sa pintuang matagal ng sarado dahil alam niya, ang tamang tao, hindi ka iiwan sa labas, papapasukin ka. Kaya tandaan mo ito, hindi lahat ng attention, attraction. Hindi lahat ng kindness, interest. Hindi lahat ng connection, may patutunguhan. At minsan, ang pinakamalaking respeto na maibibigay mo sa sarili mo ay ang pagtigil sa paghabol sa taong hindi ka naman talaga hinahanap. Sabi ni Carl Jung, the privilege of a lifetime is to become who you truly are. Kaya bago mo pilitin ang isang tao na piliin ka, tanungin mo muna, pinipili mo pa ba ang sarili mo? Dahil ang lalaking may standards, hindi naghahabol ng attention, lumilikha siya ng buhay na hindi kayang balewalain